kanyang katawan. Hindi siya mukhang nataranta o natatakot. Marahil ay pamilyar na ito sa kanya noong nabubuhay siya sa mundong ito sa loob ng maraming taon. Normal para sa mga demonyo ang magpatayan dahil ito ay tanghaling tapat. Agad itong nakakuha ng pansin mula sa iba. Ang taong iyon ay nanginag, pawis na bumaba, at hindi makapagsalita. Patay, may pumatay, takot na takot ang lahat. Ang ilang tao ay hindi tiningnan ang sitwasyon at nagmamadaling tumakas ng duwag. Sumigaw ang lahat sa isa't isa, tumakas. Marahil ay nakakita sila ng isang kakilakilabot na bagay, ngunit lahat ng ito ay nahulog sa tainga ng pusa ng isang tao ng kasing bilis ng kidlat. Imposibleng makita kung ano ito, iniiwan lamang ang mga bakas ng liwanag sa kalsada at mga bakas ng mga mortal na nahihilo sa leeg. Lahat ng balak tumakas ay namatay ng malungkot. Ang mga katawan ng tao ay bumagsak sa lupa bago tumigil ang tigre sa ilalim ng isang malaking payong na may kulay pula. Ito ay isang babaeng lobo sa anyo ng kalahating tao, kalahating hayop na may 2 tauhan sa likod niya. Ang pinakamataas sa 10,000 Demon Kingdom, ang Heavenly Demon Lord Tu Shaolan. Mabilis na nilinis ng isang tauhan ang mga bangkay sa pinangyarihan habang kinuha ng isa pa ang pulang payong mula sa mga kamay ng Heavenly Demon Lord. Nakatingin siya kay Jiang Ju at patungo sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglilinis at paghahanap, inalok ng isang tauhan ang pulang kahon sa Fox Lord, nahanap. Wala siyang magawa at medyo nalungkot sa kanyang nakaraang customer. Talagang napinsala ng kuneho na iyon sa pagdampi sa mga bagay ng Heavenly Demon Lord at naglakas loob pang lumapit sa akin para manghula. Mas trahedya pa, nasa harap niya ngayon ang Heavenly Demon Lord Tu Shan. Hindi siya makapaniwala na pagkabukas ng kanyang mga mata, nakita niya ang lobo na nakatayo sa tabi niya. Kung hiningingit si Hongdan sa munting ginoo na makita ang kanyang kapalaran, paano naman ang munting ginoo? Hulaan mo rin ako, paano iyon? Nang hindi nag-iisip, mabilis niyang hinugot ang advertisement billboard sa kanyang likod, kaagad na binasag ito, at nagkunwari na tanga. Anong makikita ko? Hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Isa lamang akong nagdaraan. Sinubukan niyang umikot at tumakas, ngunit mukhang napakasama. Mukhang matagal na siyang dumating. Hindi sana niya sinabi ang mga salitang iyon. Ngunit kung hindi niya sinabi, hindi siya palalayain ng sistema. Ngayon ay maganda na. Kailangan niya ring hulaan ang kanyang kapalaran. Totoo na hindi siya makakatakas. Nakita siya ng 2 tauhan na lumayo at mabilis siyang hinarangan. Hindi sinabi ng Lord na palalayain ka. Sa pagiging 2 espada na kalalabas lamang ng pagpugot sa mga taong iyon, sila ay hinarang sa harap niya. Natakot siya ngunit sinabi rin ng isang pangungusap, umalis ka para sa mga tao. Madaling mag-usap sa bandang huli. Siyempre, ang lobo na ito ay hindi madaling pakisamahan. Nakuha niya ang gusto niya at madali pa ring pakisamahan habang sumasagot sa kanya ng kalmadong anyo. Muling tinukoy niya ang tanga sa harap niya, ngunit ako ay isang demonyo. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na tapusin ang pangungusap na iyon at ang kanyang buong katawan ay nawalan ng enerhiya at nanginginig. Tama. Patuloy siyang matigas na nangatwiran, sa totoo lang, napakamahal ng aking bayad sa panghuhula. Ngunit kaagad na hamarang ang Heavenly Demon Lord Tu Shaolan, hindi mahalaga, may pera ako. Sa katunayan, ang pagbubunyag ng mga lihim ng langit sa iba ay maraming bawal. Nagpasya siyang sabihin hanggang sa huli upang hindi na manghula ang lobo na ito. Ngunit nakapagdesisyon na siya at hindi susuko sa anumang dahilan at nauubusan na ng pasensya. Nagbigay siya ng babala na may madilim na mukha, manghula ka o mamatay. Nang makita ang hitsura na iyon, kaagad niyang naintindihan ang sitwasyon at hinugot ang panulat at inialok ito ng 2 kamay sa Heavenly Demon Lord. Mangyaring bigyan ng karakter, sige, hayaan na. Kung ito man ay ang Heavenly Demon Lord o ang sistema, hindi ako makakatanggi. Buhay at kamatayan ay maaari lamang ipagkatiwala sa langit. Nauna na siyang nag-isip ng ganito. Sa panahong ito, ang babaeng ito ay nag-iskribo ng ilang stroke ng tinta bilang salitang, patayin. Muling nagtanong ang sistema, manghuhula ka ba para kay Tu Shaolan? Ang panghuhula na ito ay kumokonsumo ng 100 milyong integral points. Nang marinig ang dulo ng anunsyo, ang kanyang mga tao ay naging bato rin, 100 milyong integral points.
Andito na ako sa loob ng 5 taon at ito ang unang beses na manghuhula para sa iba. Kumukuha ng napakaraming points at ang aking integral points ay hindi sapat upang makita ang isang sulok. Sa pagtingin sa mga karakter sa papel, naging berde ang kanyang mukha. Ngayon ay nakakita siya ng 2 hindi pangkaraniwang bisita. Tama, kung mas mataas ang target ng panghuhula ng sistema, mas malakas ang talento, mas maraming tagumpay sa hinaharap, mas mataas ang hirap. Siya ang Heavenly Demon Lord. Ang talent sa cultivation ay siya ring pinakamalakas. Kaya napakaraming integral points ang kinokonsumo. Nang makita siyang tahimik ng matagal, kinabahan ng Heavenly Demon Lord. Hindi makapaghula, inakala niya na kaya niyang malinaw na sabihin ang kapanganakan at kamatayan ni Chongdan. Kaya, mayroon din siyang ilang kakayahan. Ngunit nang makita ang salitang, patayin, at natakot ng ganito, walang silbi. Bilang Heavenly Demon Lord, mabilis siyang gumawa ng desisyon para sa kanyang mga tauhan, patayin siya. Ang espada ay ilang sentimetro lamang ang layo. Mabilis din siyang sumigaw, sino ang nagsabing hindi ako makapaghula? Natatakot ako na kung nahulaan ko na, hindi nakikinig ang Heavenly Demon Lord. Nang makita siyang magsalita, mabilis din niyang binago ang kanyang isip, pinipigilan ang kanyang mga tao. Magkano ang gusto ng munting Ginoo? Kung papayag ang Lord na gamitin ang 10,000 Demon Kingdom upang bayaran ako, marahil ako. Sa puntong ito, napakatapang pa rin ni Jiang Ju. Ang Heavenly Demon Lord ay maaaring malaya rin ngayon. Kaya, nakatayo siya dito kasama niya hanggang ngayon. Sinungaling, patayin siya para sa akin ulit. Kailangan niyang hintayin na mahawakan ng kutsilyo ang kanyang ilong bago sabihin, teka. Bagamat hindi ako mababayaran ng Heavenly Demon Lord, makikita ko ang isang bahagi ng hinaharap para sa inyo. Ayaw ba ng Heavenly Demon Lord na malaman kung ano ang magiging sila pagkatapos ng libu-libong taon? Ayaw ba niyang malaman kung pagkatapos ng libu-libong taon ay tao pa rin kayo o hindi? Tumigil ka, ngunit ang lobo na ito ay madali ring magbago ng isip. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagbago siya ng isip. Nakita mo ang aking mga bagay pagkatapos ng libu-libong taon. Ang totoo ay hindi niya ito nakita at hindi siya sumagot ng oo o hindi sa sistema. Kaya, makakasagot lamang siya sa Heavenly Demon Lord na maaari niyang subukan. Hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang Demon Emperor na ito pagkatapos ng libu-libong taon. Si Tu Shaolan ay nagpilit na manghula siya para sa kanya. Hindi lang dahil gusto niyang malaman ang kanyang mga sikreto. Gayunpaman, nang hulaan ko si Chihongdan, alam ko na ang lihim na iyon. Ngunit ano ang sasabihin ko? Kung sasabihin ko ang mga bagay na hindi dapat sabihin, tiyak na sasaksakin niya ako hanggang mamatay. Inanunsyo ng sistema, pinili mong tingnan ang kapalaran ni Tu Shaolan. Pinili mong tingnan ang 10 taon ng kapalaran sa loob ng 1,000 taon. Sa pagkakataong ito, kumokonsumo ito ng 1,000,000 integral points. Nang marinig ang anunsyo mula sa sistemang iyon, kinailangan din niyang subukang makipagkasundo sa Heavenly Demon Lord. Bayaran muna ang pera, isang low-grade The Whist Chi o 5,000,000 Spirit Stones. Sige, agad niyang ibinagsak ang isang bagay na parang gintong kalabasa sa kamay ni Jiang Ju. Kaagad na ipinakita ng sistema ang impormasyon, 1,000 taon na ang lumipas. Si Tu Shaolan ay nag-aalaga ng kanyang anak sa Shishia Valley. Kahit siya ay napanganga, nag-aalaga ng anak. Ang pinuno ng 10,000 Demon Kingdom, ang bangungot ng sangkatauhan, pagkatapos ng 1,000 taon ay nag-aalaga ng anak na may ganoong kasayang mukha. Sino ang arki-kriminal na demonyo na napakagaling? 1,001 taon na ang lumipas, si Tu Shaolan ay nahihirapan sa problema ng pagtuturo sa kanyang panganay na anak na lalaki. Ayaw ng batang ito na sundin ang kanyang landas ng pagpatay ngunit gustong matuto ng walang silbing propesyon ng panghuhula ng kanyang ama, na labis na nagpapagalit sa kanya. 1,002 taon na ang lumipas, si Tu Shan ay nagsimulang seryosong turuan ang kanyang ikalawang anak na babae. Ang paglinang ng kanyang anak na babae ay lubos niyang hinangaan. 1,003 taon na ang lumipas. Nang pumili ang ika-4 na anak ng mga bagay sa araw ng full moon, pinili niya ang 2 bandila na nagsasabing Tenjing nagsasalita ng katwiran, hindi nagsasabi ng walang kabuluhang salita, ng kanyang ama dati. Labis siyang nagalit. Malinaw na nakapaghanda ng sapat na magic weapons tulad ng mga palakol, espada, sibat.
Mayroon ding 2 tanggang bata na sumusunod sa propesyon ng kanilang ama, 1,004 na taon na ang lumipas. Sa loob lamang ng 4 na taon, nagkaroon na siya ng 5 anak. Ang ika-5 anak sa sinapupunan ni Tu Sean ay wala pang senyales ng pagsilang, na labis na nagpapagalit sa kanya. 1,005 taon na ang lumipas, narinig niya ang sinabi ng sistema kanina, at kumunot ang kanyang noo. Mukhang may mali, 1,006 na taon na ang lumipas. Ang asawa ni Tu Shaola na si Jiang Ju ay sa wakas ay bumalik mula sa Huangquan Mansion, na labis na nagpasaya sa kanya. Ang larawan ng dalawa na magkayakap ng buong pagmamahal ay lumitaw. Ngunit habang magka-intimate, sensitibo niyang nakilala sa katawan ng kanyang asawa ang amoy ng ibang